Dear Papa Van, nais ko sanang ikwento ang isang parte ng buhay ko na hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa puso't isipan ko. Hindi ko maalis-alis at sa palagay ko ay isasama ko ito hanggang sa ako'y bawian ng buhay. Minsan tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang ginawa ko o talagang kahibangan lang ang lahat. Kahit ganun pa man, Papa Van, ang alam ko'y hindi ako nagtaksil. Umibig ako, pero hindi naging taksil. Ako si Ira, 32 years old. Isang linggo na rin akong nakabalik ng bansa at nakatira sa probinsya namin dito sa Cavite. Halos 12 years akong tumira sa Canada dahil nakapangasawa ako ng isang foreigner o AFAM. Ipinakilala siya sa akin ng kababayan ko na may boyfriend rin noon na AFAM. Siya si Jessa. 18 years old pa lang ako nang pumunta kami ng kaibigan ko sa internet shop upang makipag-chat sa boyfriend niya. Uso pa noon ang cubicle. Nagkikipag-usap siya sa loob ng cubicle habang ako'y nasa labas. Hinihintay ko lang kung kailan matatapos ang kanilang usapan. Sinamahan ko siya dahil binibigyan niya ako ng pera. Kailangan ko kasi ng pera dahil nag-aaral ako. Kumukuha ako ng kursong education as first year student. Mahirap lang kami, Papa Van. Ako ang panganay sa aming 6 na magkakapatid. Wala na akong ama. At ang ina ko ay nagbebenta ng gulay sa palengke. Kapag walang pasok ay namamasukan akong tagalinis ng bahay at dito ko naging kaibigan si Jessa. Ira, halika. Pumasok ka rito sa cubicle. Minsang aya niya sa akin. Bakit, Jessa? Sabi ng boyfriend kong si Tom, naghahanap din ang kaibigan niya ng girlfriend na Pinay. Hindi ba 18 years old ka na? Oo. Agad na tugon ko. Perfect. Bulalas niya na ikinagulat ko. Anong perfect? Tanong ko na tinawanan lang niya. Alam mo, Ira, mabait itong si Tom. Sa lahat na naging kachat ko ay siya lang ang hindi bastos. O, alam mo na, hindi ba marami na akong naikwento sa'yo tungkol sa mga naging kachat ko dati? Oo, may puti, itim, singkit, blue eyes, balbon, United Nations. Sa naging sagot ko ay napangiti si Jessa. Tama, pero iba si Tom. Kaya nga naging swak kami sa isa't isa at naging boyfriend ko siya. Anya, hindi siya manyak, sabi mo. Dugtong ko. Yes, kaya huwag kang matakot. Hindi ba wala naman kaming ginawang kalaswaan? Matino si Tom at syempre matino din ang ibibigay niyang kachat sa'yo na kaibigan niya. Kaya itry mo lang, Ira. Pangungumbinsi niya. Ano kasi magdadahilan pa sana ako noon. Ano ka ba? Tinutulungan kita para umangat din ang buhay mo. Dahil ramdam ko na gusto mong makatapos diyan sa pag-aaral mo. Mag-aaral ka sa Canada. Doon ka magtatapos. Sure ako na poproblemahin mo lang doon ay mga lessons mo at hindi ang pera. Magkasama tayo sa Canada. Kapag nandun na tayo pag-aralin mo rin ang mga kapatid mo rito sa Pinas at para naman maging maginhawa ang buhay nyo. Saglit akong napaisip sa sinabi ng kaibigan ko. Talaga bang mabait yung kaibigan ni Tom? Baka saktan lang ako kapag nasa bansa na nila ako, ha? Alanganing sabi ko. Trust me. So paano? Gawan na kita ng account, ha? Tapos, i-chat mo itong si Miguel. Matanda na pero sure akong mamahalin ka. Sandali lang. Ano kasi, ngayon na talaga? Kabado na ako nun. Kailan din? Ano ka ba? Grab the opportunity. Nakita mo naman si Tom, di ba? Matanda na siya pero hindi naman mukhang lolo. Gwapo pa rin. At sure akong magkakaanak pa kami. Magiging mestiza pa anak namin. Gwapo't gwapa. Praktikal lang tayo. Kasing edad ni Miguel si Tom.
Hindi naman mukhang matanda. Tugon ko. Di ba? Nagkaroon ka nga ng Pinoy na boyfriend, wala namang mapakain sa akin. Hindi totoo yang okay na ang saging. Basta may loving na yan. Kailangan natin ng magandang buhay, Ira. Gusto mo bang maging mahirap habang buhay? Pagdidiin ng kaibigan ko. Ayoko. Sige, gawan mo na ako ng account. Paano ba to? Noon ay nagka-interest na nga ako, Papa Van. Ganito, ayan, mag-hello ka. I-type mo na. Utos niya na ginawa ko naman. Hello, o ayan, tugon ko. Makalipas ang ilang sandali ay agad na ngang nag-reply si Miguel. O ayan, how are you daw, sabi ni Miguel. Sagutin mo. Excited na si Jessa. I'm fine here. How about you? O, sinagot ko na. Ayan, marunong ka na. Ito ang camera. I-click mo lang yan ha. Pupunta na kasi ako sa kabilang cubicle. Kaya mo na yan, Ira? Ani Jessa saka bumalik na sa cubicle niya. Noon ay sinikap ko talagang basahin ng maigi ang bawat message ni Miguel saka ko siya re-replyan. Sa loob ng 3 buwan nga, Papa Van, ay sumabay na rin ako kay Jessa sa computer shop. Hindi para samahan siya kundi para makachat na rin si Miguel. I like you. Chat ni Miguel. Naku ha, ang bilis naman nito. Ano bang i-reply ko? Bulong ko sa aking sarili. Why do you like me? Ang landi ko rin ano? Hindi ko maiwasang kiligin, Papa Van. I find you beautiful and nice. I want to be with you. May ganun ka agad na nalalaman? Thank you. You're also nice and handsome. Reply ko. Totoo namang gwapo kahit may edad na. Tapos hindi pa bastos. Usal kong muli. Ira, I want to marry you. Ano? Kasal agad? Jessa? Jessa, halika rito! Hindi ko na napigilang tumili at mataranta noon sa sunod na nabasa ko, Papa Van. Anong problema? Maging si Jessa ay nataranta na. Gusto ni Miguel na pakasalan na ako. 3 buwan pa lang kaming magka-chat. Kwento ko. Good! Sabay na tayong pumunta ng Canada. Hindi tayo maho-homesick kasi magkasama tayo. Go na yan, Ira. I'm so happy for you. Bati ng kaibigan ko sa kanya ako niyakap. At yun na nga, Papa Van. Gusto ako ni Miguel na maging asawa niya. Ang bilis ng mga pangyayari. Bumisita sina Tom at Miguel sa Pilipinas para kilalanin kami sa personal at pakasalan. Ramdam ko ang sincerity nila sa aming dalawa ni Jessa. Sa wakas, giginhawa na rin ang buhay ko at matutulungan ko ng mga kapatid ko. Yun ay dahil nag-promise sa akin si Miguel na siya ang bahala sa pamilya ko. Ang hindi ko lang alam nung mga panahong yun ay kung paano ko sasabihin sa kababata kong manliligaw kong si Juancho. Ang tungkol kay Miguel. Sa totoo lang, Papa Van, gusto ko na rin si Juancho. Gwapo, mabait, at may mga pangarap sa buhay kaso lang, katulad ko mahirap din siya. Hindi naman sa mukha akong pera o ayoko sa lalaki na katulad kong mahirap. Gusto ko lang tulungan din ang 5 kong mga kapatid dahil kung hindi ko pakakasalan itong si Miguel, alam kong hindi mababago ang buhay namin. Kaya't isang araw ay kinausap ko na si Juancho. Huwag mo namang gawin sa akin to, Ira. Mahal kita. Sumamo niya. Juancho, marami akong mga pangarap. Nais kong makatapos sa pag-aaral ko at mga kapatid ko. Alam mo naman na mahirap lang kami. Ayokong tatanda ako at mga kapatid ko na mahirap. Gusto kong maiangat man lang ang buhay namin. Paliwanag ko. Kaya nga ako nagtatrabaho. Nagkakargador sa pier para makapag-aral nang makakuha ng matinong trabaho at nagnanais na mapakasalan ka.
dahil gusto talaga kita. Kahit na hindi mo ako sinasagot, alam kong mahal mo ako at hindi ako bibitaw sa panliligaw sa'yo hanggat di mo ako sasagutin. Anya pa. Juancho, kaibigan kita. Hindi kita masasagot dahil wala eh. Kapag maging tayo, paano na ang mga pangarap ko? Sabi mo sa akin na kapag tapos tayo, pwede na tayo. Tanda ko pa ang mga sinabi mo sa akin noon, Ira. Sumbat niya dahilan para maluha na ako. Makakahanap ka rin ng iba, Juancho. Marami naman dyan. Ikaw lang ang gusto ko. Malumanay na Anya. Huwag mo naman akong pahirapan. Pakiusap ko. Simple lang naman ang sinasabi ko. Ira, huwag kang magpakasal doon sa foreigner. Magsisikap ako para makapagtapos at giginhawa din tayo. Pagpupumilit niya. Kailan? 20 years old ka na nga. Hindi mo pa rin mapasok-pasok sarili mo sa college. Kailan tayo magsasama? Kapag 30, 40 years old ka na? Kailan ko matutulungan ang mga kapatid ko? Kapag tumanda na sila't nagkaapo? At lugmok pa rin sa kahirapan? Sa sakit ng sinabi ko ay naluha na rin siya. Ira, muling sumamo niya. Tama na itong usapan natin. Gusto ko lang makawala sa pagkagapos ng kahirapan. Mahal ako ni Miguel at mahal ko rin siya. Ako, hindi mo ba ako minahal? Diretsang tanong niya. Mahal pero hindi tayo pwede. Kahit sabihin mo mang mukha akong pera, hindi pwede dahil hindi nakakain ng pag-ibig. Ira, bakit ganito ang mundo? Hindi patas. Bakit pa kasi pinanganak akong mahirap? Nakayuko ang ani Juancho. Makakahanap ka rin ng iba, Juancho. Kailangan ko tong gawin dahil mahal ko ang mga kapatid ko at si Mama. Alam mo naman ang kalagayan namin at alam mo namang may sakit si Mama. Kailangan ko si Miguel. Ira, patawad kung hindi ko kayang ibigay sa iyo mga pangarap mo. Gustuhin ko man, aaminin ko na hindi ko kaya. Patawad. Patawad rin, Juancho. Patawad dahil hindi ko matatanggap ang pag-ibig mo sa akin. Sobrang sakit sa dibdib ng mga litanya kong yun, Papa Van. Kasunod nun ay nagyakap na lang kami bilang tanda ng pagpaparaya. Basta balitaan mo ako kapag sinasaktan ka ng Miguel na yun, ha? Bumalik ka kaagad dito. Biling niya na nginitian ko na lang. Puno ng luha ang tagpong iyon, Papa Van. Pinagtagpo kaming dalawa ngunit hindi tinadhana. Kilala ko na si Juancho noon pa man. Kapag may nanggugulo sa amin o sa akin, naroon siya. Pero alam kong hindi niya matutupad ang mga pangarap ko dahil mga anak lang kami ng mahihirap. Kapag siya ang pinili ko, walang mararating ang mga kapatid ko. Hindi rin ako makapagtapos sa aking pag-aaral. Mahirap mag-aral na walang pera. Siguro nga mahal ko ang pera pero sa totoo lang, mahal ko si Miguel. Ayokong isipin ng ibang tao na hindi ko mahal si Miguel. Na ginagamit ko lang siya. Hindi eh. Minahal ko si Miguel dahil mahal ko siya. Tinulungan ako ni Miguel upang matupad ang mga pangarap ko at ng pamilya ko. Nais niya na mabigyan ako at mga kapatid ko ng magandang kinabukasan. Kaya sinagot niya ang pag-aaral nila at pinagamot niya si Mama. Mahal ko si Miguel dahil mahal niya rin ako. Mahal ko ang magiging asawa kong Afam, Papa Van. Nagkaroon ng double wedding, Papa Van. Kasal namin ni Miguel at nina Jessa at Tom. Masaya ako nung araw na yon.
Naroon din si Juancho nung araw ng kasal namin ni Miguel. Pansin ko ang ngiti ni Juancho sa kabila ng kanyang pagluha ng mga sandaling naglalakad na ako sa altar. Napaluha hindi lang sa ikakasal na ako, kundi dahil nasasaktan ako para kay Juancho. Ang lalaking pinili kong iwan sa kagustuhang matupad ang mga pangarap ko sa pamilya ko. Kaharap ko na si Miguel sa altar. Nagsumpaan kaming magsasama sa hirap at ginhawa at habang buhay. Sa mga oras na yun ay wala ng Juancho at Ira. Kailanman ay walang Juancho at Ira, Papa Van. Hindi ko alam kung makasarili o sadyang mapanakit sa puso ng isang lalaking halos buong buhay akong sinusundan at niligawan. Naalala ko nung mga bata pa lang kami. Nangangarap sa tabi ng kalsada na balang araw ay magkakakotse rin kami. Na makasakay sa isang malaking barko upang makapunta sa ibang lugar sa Pilipinas. Maging ang makalipad patungong ibang bansa. Pero nung lumaki na, hindi na laro ang bagay-bagay sa totoong buhay. Mas lumaki ang hamon. Mas lumaki ang kaalaman na hindi namin matutupad ang mga pangarap namin kapag kaming dalawa ni Juancho ang magsama. Papa Van, pagkatapos ng kasal ay nag-usap kami ni Juancho sa reception. "Ang ganda mo, Ira," usal niya. "Salamat, Juancho, at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko na dumalo ka sa kasal ko." Nakangiting sabi ko. Masaya ako habang pinapanood kitang naglalakad sa altar ng simbahan. Siyempre, masakit sa puso na hindi na kita kailanman magiging katipan. Parang nananaginip nga ako ng gising na sana ako na lang ang lalaking kasama mo sa altar at nanunumpa sa harap ng Diyos. Pero wala eh. Panaginip lang. Malungkot na segunda niya. "Juancho naman, basta friends pa rin tayo, ha? Love pa rin kita, friend." "Ira, sana'y maging mabuti ang kalagayan mo at ng pamilya mo dahil sa pinili mo." Tila ba may tumutusok na karayom sa dibdib ko sa sinabi niyang yun, Papa Van. "Salamat, Juancho. Umaasa rin akong magiging mabuti ang buhay mo. Siguro mamamatay na akong mahirap, Ira. Tanggap ko na." "Ano ka ba? Huwag ka naman ganyan." Pagpapalakas ko ng loob niya. "Hindi ko kayang mapag-aral ang sarili ko, Ira. Tama ang desisyon mo na si Miguel ang pinili mo. Matutupad niya ang mga pangarap mo. Nakita kong mabuting asawa yung foreigner mo. Hindi ba sumasakit ang ilong mo kaka-English?" Kahit papano nakahinga na ako ng maluwag sa naging biro ni Juancho. Minsan wala na akong maintindihan sa sinasabi niya. Islang masyado. Dinudugo ilong ko. Tugon ko saka kami nagtawanan. "Hanggang kailan kayo rito sa atin?" Sabi ni Jessa aalis din kayo at doon na manirahan sa Canada? "After 1 month siguro." Kampanteng tugon ko. "Wow ha? May pa-English?" Hirit niya na nginitian ko lang. "Ikaw talaga," usal ko. "Basta, mag-ingat ka. Gagawa na rin ako ng account ko sa chat para makausap ka. Kumustahan lang." Tanging tipid ng ngiti ang naitugon ko. "Oo naman. Sige, mas mabuti din yun." "Hey, ang seryoso niyong dalawa. Inom tayo." Sabad ni Jessa na ikinagulat namin. "Congratulations, Jessa," ani Juancho sa aking kaibigan. "Alam ko galit ka sa akin kasi akong may dahilan kung bakit nawala mo sa iyong mga kamay itong si Ira. Hindi bale, hanapan kita ng babaeng foreigner. Type mo?" Sabad ni Jessa na tinawanan na lang ng kababata ko. "Naku, wag na. Wala akong balak mag-asawa.
Natigilan kami ni Jessa sa sinabing yon ni Wancho. Sa gwapo mong yan? Tanong ni Jessa. Gwapo nga, pero wala namang mapakain. Nakayukong tugon ni Wancho. Nagpaparinig ha? Cheers na nga lang tayo. Cheers! Para sa aming married life. Pagwawalang ani Jessa. Sana walang limutan, Ira. Hirit ni Wancho. Oo naman, hindi kita malilimutan. Tugon ko na nginitian lang niya. Matapos ang isang buwan ay pumunta na kami sa Canada, Papa Van. First time kong sumakay sa eroplano. Kakaiba sa pakiramdam. Dati tinatanaw ko lang mula sa lupa ang lumilipad na eroplano. Ngayon ay nakakasakay na ako. Ang ganda sa taas. Ang mga ulap, ang dagat, at kalupaan naman ang nakikita mo mula sa himpapawid. Narating ko ang Canada, Papa Van. Ang lamig dahil winter. Iba talaga siya sa lugar na kinalakhan ko. Ang bahay na tinitirhan namin ay maganda at maluwag. Hindi ako sanay sa ganong kalaking bahay at marangyang buhay. Mabait ang mga anak ni Miguel sa akin. Malalaki na sila at may sarili na ring pamilya. Ang mga kapatid ko naman sa Pilipinas ay pinapadalhan ko na ng pera upang makapag-aral. Lahat ng yun ay naging posible nang dahil kay Miguel, Papa Van. Matapos ang isang taon ay pinapunta namin si Mama rito sa Canada upang maalagaan namin siya ng mabuti. Si Miguel ang may gusto na tumira si Mama sa Canada. Ang bait talaga niya, Papa Van. Maswerte ako't nakilala ko siya. Si Wancho? Kachat ko pa rin siya. Alam ni Miguel ang tungkol sa amin dahil wala naman akong tinatago sa kanya. Ang gwapo mo ngayon na. Puna ko kay Wancho nang minsang mag-video call kami. Parati naman akong gwapo. Pagmamalaki niya. Naku ha, abot dito sa Canada ang hangin mo. Mas lalong lumalamig. Di na kinaya ng init galing sa pugon. Bakit nga pala hindi ka umuwi? Nandito sina Jessa at Tom. Nagbabakasyon. Usisa niya. Hindi pwede kasi buntis ako sa anak namin ni Miguel. Magkakaanak na ako. Bulalas ko ngunit halatang hindi siya masaya sa akin. Ah, congratulations. Tipid na anya. Kumusta pala ang pag-aaral mo? Ah, okay lang naman. Salamat sa'yo. Salamat Ira at pinapaaral mo ako. Salamat talaga. Hindi ko sisirain ang tiwala mo sa akin. Mag-aaral akong mabuti at magiging marino in the future. Anya dahilan para maluha ako. Masaya akong makita kang maging successful, Wancho. Masipag at mabait ka. Tugon ko. Hoy, bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba dyan sa Canada? Alalang tanong niya. Okay lang naman ako. Masaya ako. Tears of joy ito, no? Natatawang tugon ko. Nasaan na si Miguel? Nagpapahinga na. Teka lang. Hindi ka na nag-aaral ngayon? Hirit na tanong niya. Hindi muna. After kong manak siguro, kukuha ako ng nursing. Hindi na education. Tugon ko. Basta magtapos ka rin ha. Ang mama mo, kumusta? Nagpapahinga na rin. Ako na lang ang gising. Hating gabi kaya rito sa Canada. Ay, oo nga pala. Ira, salamat talaga sa tulong mo. Miss na kita. Anya sa mahinang tinig. Miss na rin kita, friend. Mahal pa rin kita. Hindi ko inaasahan yun mula sa kanya. Ano ka ba? Humanap ka na dyan ng babae mo pero magtapos ka muna ng pag-aaral. Pambabar ako. Seryoso, mahal pa rin kita. Pag-uulit niya na tila seryoso nga kaya pasimple na lang akong humikab. Sige na, Wancho. Inaantok na kasi ako eh. Bye na muna. Tugon ko. Sige. Mag-ingat ka't alagaan mo sarili mo. At ang magiging baby mo. Bili niya dahilan para maluha ako sa lungkot. Salamat. Bye.
Kako saka ko tuluyang pinatay ang linya. Papa Van, parang ang sakit sa dibdib na hindi ko may paliwanag. Siguro nga'y umiibig ako kay Juancho. Pero mahal ko ang asawa ko. Gusto ko lang na mapabuti rin ang buhay ni Juancho. Ito lang ang inilihim ko kay Miguel. Ang pagpapaaral ko kay Juancho. Nagkaroon kami ng 3 anak ni Miguel. 2 babae at 1 lalaki. Nakapagtapos ng pag-aaral ang mga kapatid ko at si Juancho ay isa na siyang marino. Bumuti ang buhay ko. Kaya naman masasabi kong maswerte ako sa pinili kong buhay, Papa Van. Masaya ako't nagbago ang buhay nila dahil sa pagmamahal ni Miguel sa akin. Tama ako sa naging desisyon kong pakasalan si Miguel. Ako naman ay patapos na rin sa aking pag-aaral bilang nurse. Utang ko kay Miguel ang lahat, Papa Van. For 10 years na kami nagkasama, ay kasiyahan lang ang naibigay niya sa akin. Naging mabuti siyang asawa at hindi siya madamot sa pamilya ko. Parati niya akong pinapaalalahanan na kailangan kong magtapos ng kurso dahil siya ang pinakamasayang lalaki sa mundo kapag nakapagtapos na ako. Masakit na mawala si Miguel, Papa Van. Namatay siya dahil sa malubhang sakit. Ironic lang dahil nang matapos akong mag-aral ng nursing ay saka naman siya pumanaw. Nawala ang lalaking nagpabago ng buhay ko. Nawala ang afam na ginawa akong tao. Ginawa kaming tao ng pamilya ko. Ginawa niyang tao si Juancho nang hindi niya namamalayan. Si Mama at 3 anak ko na lang ang kasama ko sa bahay sa Canada. Malungkot ang bahay. Hindi na kaya ng pugon na hawiin ang lamig sa gabi. Namimiss ko ang yakap ni Miguel. Mama, bakit ganitong nangyayari sa akin? Umiiyak na usal ko sa aking ina. Tahan na anak, ganyan talaga ang buhay. Mabuting tao si Miguel. Ang isipin mo ngayon ay ang mga anak mo. Dati nga nung nawala ang tatay nyo, parang hindi ako nakapagdalamhati dahil inaatupag ko ay kung paano ko kayo mabubuhay. Alam mo naman na mahirap tayo. Pero ikaw, nurse ka. Alam kong kaya mong buhayin ang mga anak mo. Maraming ibinilin sa'yo si Miguel upang maging handa ka sa ganitong sitwasyon. Ani Mama. Habang nag-uusap kami ng aking ina, ay may tumatawag sa messenger ko. Sagutin mo na. Utos ng aking ina. Hello Jessa, bungad ko. Ira, nabalitaan kong lahat. Kaya lang hindi rin kami makapunta dyan. Nagkasakit rin si Tom. Gusto niya dito lang talaga kami sa Pinas mamalagi. Alam mo namang wala kaming anak. Friendship, condolences sa'yo ha. Kumusta mga bata? Okay naman sila, friendship. Salamat ha. Salamat at pinakilala mo ako kay Miguel. Regards mo ako kay Tom. Gusto kong bumisita dyan sa bakasyon kasama ang mga anak ko. Ano ka ba? Alam ko kasing mabait ka at deserve mo yan. Ira, dito kayo tumira sa bahay namin kapag umuwi kayo sa Pinas ng mga bata ha. Bilin ng kaibigan ko. Sige. Si Juancho nga pala. Tanong niya sa akin. Bakit? Hindi na kami nag-uusap. Wala na ba siyang Facebook account? Hindi ko siya makita. Matagal na rin kami hindi nag-uusap. Tugon ko. Ah, ganun ba? Wala rin akong alam eh. Basta, dito kayo sa amin pag uwi nyo ha. I miss you, Ira. Anya. Umuwi kami rito sa bansa kasama si Mama at mga anak ko, Papa Van. Dito kami magpapasko. Sabi ni Mama, dito na raw siya maninirahan. Pero uuwi kami ng mga anak ko after New Year. Nakatira kami sa bahay ni na Jessa. Tinanong ko sa kanya kung may balita siya kay Juancho. Sinabi niya sa akin na narito lang si Juancho sa Cavite. Isang araw ay sinabi sa akin ni Jessa na gustong makipagkita sa akin si Juancho.
Alam niyo, Papa Van, nakaramdam ako ng excitement. Pareho na naming naabot ang mga pangarap namin. Nakasakay sa magandang sasakyan, nakasakay ng barko at eroplano. Pareho na kaming may natapos at may magandang buhay. Ewan ko, may kumakabog sa dibdib ko habang papasok na ako sa restaurant kung saan kami magkikita ni Juancho. Nag-ayos pa talaga ako, ha. Nakita ko siyang nakaupo. Nakangiti sa akin at parang yung tagpo ng ako'y kinasal. Napansin kong lumuluha ang kanyang mga mata. Masaya ba siya dahil nakita niya ulit ako? Huy, ba't ka umiiyak? Tears of joy ba yan dahil nakita mo ako? Nakangiting pambibisto ko. Condolence nga pala sa'yo, Ira. Anya, salamat. Kumusta ka na, Juancho? Eto, maayos naman ang buhay. Ikaw, nasa na mga anak mo? Gusto ko silang makita. Hirit niya. Nasa bahay. Ewan ko ba, hindi mahilig lumabas. Nakatunga nga lang sa mga gadgets nila. Iba ng mga kabataan ngayon. Saad ko. Maganda ka pa rin, Ira. Anya, dahilan para mailang ako. Nakonsyus tuloy ako. Salamat. Ikaw rin. Gwapo ka pa rin. Nakuha mo ang hangin ko at dinala mo ulit rito, ha. Anya, dahilan para magtawanan kami. Totoo namang gwapo ka. Bagay sa'yo ang suot mo. Bulalas ko. Hindi na mukhang madungis. Ira, salamat sa lahat. Utang ko sa iyo ang magandang buhay na tinatamasa ko ngayon. Anya, ganun naman ang magkakaibigan. Nagtutulungan. Maswerte lang ako sa naging afam ko at nakatulong ako sa ibang tao. Hindi talaga pang noipi ang beauty mo. Anya, kaya muli kaming nagtawanan. Nabalitaan mo na ba? Tanong niya. Ang ano? Nung nag-deactivate ako sa social media account ko. Anya, akala ko nga in-unfriend mo ako. Nakakaloka yun, ha? Nakangising tugon ko. Ano kasi? Alam mo, mahal kita. Hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Mahal rin kita. Naluluha na ako nun. Ira, ang bait mong babae. Ba't ka umiiyak? Naiiyak tuloy ako. Puna ko sa kanya. Ira, kasi 5 buwan na akong kasal. Sa sinabi niyang yun ay hindi ako kaagad nakaimik. Sa labis na sakit ay hindi ko naiwasang maluha. Juancho? Usal ko. Ira. Salamat, Ira, at pinaunlakan mo ang imbitasyon ko na makipagkita sa akin. Sorry at hindi ko pinaalam sa iyo ang kasal ko. Hindi ko kasi alam kung tama o mali na ipaalam ko sa iyo. Ayokong malaman mo noon kaya nag-deactivate ako sa social media. Paliwanag niya. Masaya ako na sa wakas ay magkapamilya ka na rin at may babaeng inilakad sa altar. Juancho, alam mo, masakit sa puso ko na hindi na kita naging katipan. Pinapanaginip ko na ikaw yung lalaking kasama ko sa altar at nanumpa sa harap ng Diyos pero wala eh. Panaginip na lang ang lahat. Hindi na magkamayaw ang pag-agos ng luha sa mga mata ko. Ira, basta friends pa rin tayo, ha? Love pa rin kita, friend. Oo naman, Juancho. Pinagtagpo tayo pero hindi talaga tayo tinadhana. Maging siya ay naluluha na rin. Hangad ko ang kaligayahan mo, Juancho. Tugon ko sa kanya ako niyakap ng mahigpit. At yun na nga, Papa Van. Masakit pala sa puso. Ramdam ko ang pananakit sa dibdib ko. Mahal ko ang asawa kong afam at mahal ko rin itong Pinoy. Pero hindi ako naging taksil. At ayokong maging taksil.
Nakilala ko ang asawa ni Juancho. Mabait siya, Papa Van. At alam niya kung anong namagitan sa amin. Nagpasalamat siya sa akin at nabigyan ko ng magandang buhay si Juancho. Na nakapagtapos ito sa pag-aaral kaya siya may trabaho ngayon. Dahil sa akin ay maginhawa ang buhay nilang mag-asawa. After all, hindi kahibangan ang ginawa kong pagtulong kay Juancho. Nagmahal ako sa dalawang lalaki. Isa'y naging asawa ko at ang isa'y naging kaibigan ko. Si Afam at si Noypi. Sa ngayon, ay nakatuon na lang ang atensyon ko sa mga anak ko. Hanggang dito na lang, Papa Van, at maraming salamat. Lubos na gumagalang, Ira. Minsan lang sa mundo isinilang ang isa ako sa kabilang dako ay nilalang at kabiyak ng puso. Paglipas ng panahon, kasabay ng ikot ng mundo, landas ay nagtagpo, pag-iibigan ay nabuo. Ligaya't sayang, lungkot at pag-iyak, nagpatid